mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Oh, Jimbo. Kamusta naman kayo mga buweks? Nako, eto ha, nakakaloka itong mga pasabog natin ngayong gabi. Nako, kumapit kayo ng bonggang-bongga, Jimbo. Nakakaloka ito. Hello sa mga nanonood pala dyan, mga 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you, diba? Anyway, mga buweks, no? Huwag na tayo magpachumpik-chumpik pa, no? Ibuga na natin ito, diba? Hyper tayo ngayon kasi umiinit ang ulo ko. Doon sa baba. Charot. Anyway, mga buweks, ito na nga, no? Kanina pinag-usapan natin sa vlog ko, yung tungkol kay RJ De Vera. Ayan, nakakaloka ito mga buweks. Breaking news. Ayan ha, sumagot na si RJ De Vera doon sa paano ba itong Tagalogin? Kasi Australian ako, charot. Sa inaakusa sa kanya ng Manhunt Star International. Ayan na, hinihintay natin ito at talaga namang bumuga ng bonggang-bongga itong si RJ De Vera. Nakakaloka ito. Breaking news, RJ De Vera responds to the latest post of Manhunt Star International page. Nakakaloka ito. Ang sabi niya, the Manhunt Star International Organization, Rathiwat Supa, is trying to manipulate the situation and continuously bringing my reputation low. Ayan. Ito na nga ba yung sinasabi ko panigurado, bubuga ito, bubuga. Meron talaga yung mga nangyayari or mga nangyari dito sa kanyang reign, no? Na hindi pa natin alam. And ganun din sa organization. I remained silent for almost 1 year. It's because Tito Renz, yung manager niya, and the PEPS organization told me to say nothing about the issue yet. And wait, sabi niyang ganon, because we were hoping that before passing the crown, they would still invite me for the final walk in Thailand, and maybe they will pay my price for 200,000 baht. Equivalent niyan ay 300,000 pesos kapag kinonvert nyo. Along with the compensation for the services I rendered specific for the brand for 20 days. Kasi nga nag-stay siya doon sa Bangkok, Thailand after niyang makoronahan as Manhunt Star International 2023. So nagtrabaho siya. This statement will also connect to the statement of last year's first runner-up, Christian De Los Santos, who also worked in Thailand for 2 weeks and did not get the payment as well. Oh my God. Hindi rin niya nakuha yung payment niya, nakakaloka. I don't mean to say something mean about these lies, sabi niyang ganon. But these are violations of our rights as winners who should be paid equal to our exerted effort. I am not afraid to take a stand on this matter because I don't want other winners and future candidates to experience what we are experiencing right now. Manhunt Star International owner Rathiwat Supa knows the truth and should stop involving Jovi Bikilyo in this issue. Jovi and I are friends. We also have a conversation and I'm humbly asking Jovi to help me convince the Manhunt Star International organization to pay me and the other winners so we get compensated for what we've worked
for. Ayan. I have all these screenshots asking the Manhunt Star International begging to pay me because I have bills to pay. Oh my God, ayan na. Maglalabasan na ng mga resibo, mga buwets! Nakakaloka itong issue na ito ha. When they ask me last month to go back to Thailand to pass my crown and for my final walk, I said I will go there but they have to pay my price first and I cannot work for them again for free. And that's the time they told me that they will not gonna pay me because I violated some rules and they will terminate me as the winner. They leave me with no choice but to resign to my title. Ayan na, sila naman pala ang may pakana nitong mga ganito, nakakaloka. I made so many mistakes in my life, but lying about this issue is not one of them. Ayan na. PS, stop deleting the comment of the people in your page and stop creating dummy accounts. Di ba? Ay, mga chay-chay dyan, mahilig gumawa ng mga jami-jami. Di ba? Ganyan ang mga galawan nila, nakakaloka. Kayo na pong bahalang humusga. Maraming salamat. In fairness naman dito, no, kay RJ De Vera, mukhang mabait itong taong ito, no? Kasi pinapanood ko yung mga vlogs nito sa Facebook. Mukha siyang funny, nakakatuwa, no, masayahing tao. Basta mukha siyang mabait, but we'll see, no, kung ano pa yung mga susunod na mga mangyayari. Ito napapansin ko lang sa totoo lang ewan ko kayo rin mga buweks, no. Sa totoo lang, kung mapapansin nyo, yung mga chay-chay na mga owners ng beauty pageants, no, specifically international pageants, pansin ko lang parang pagdating sa mga prizes, 'di ba? Basta pagdating sa international pageant, especially sa mga prizes, parang laging nagkakagulo, parang laging may problema. 'Di ba? Unang-una, yung Miss Universe 2023. 'Di ba? May-ari niyan si Mother Halude Universe na sobrang tagal pa kung hindi pa nag-ingay si Michelle Marquez D. Hindi pa naibigay ang kanyang mga papremyo. Di ba? Pansin nyo pag connect-connectin nyo Di ba, recent lang naibigay kay Michelle Marquez D, di ba? Thai owner ang may-ari ng Miss Universe, di ba? Pangalawa, yung Miss International Queen this year, di ba may gulo din kinasangkutan? Tapos ngayon, itong itong Manhunt Star International. Diba? Nakakaloka itong mga chay-chay na ito. Diba? Pare-pareho, diba? Pare-pareho mga chay-chay, mga owners. Tapos ganyan ang mga nangyayari sa kanilang mga international pageants. Ano nang nangyayari dito? Nakakaloka naman itong mga chay-chay na ito, no? Ito sa totoo lang, for your information, parang naniniwala ako kay RJ. Nakakaloka ito Well, syempre, dun muna ako sa ating kababayan, no? Pero syempre, bigyan naman natin ng pagkakataon yung organization, yung Manhunt Star Organization. Sa kanila ding ibubuga, no? Sa mga susunod na araw panigurado yan, no? Ayaw nilang harapin ang karma nila, sa totoo lang, no? At patuloy na nagmamalinis itong organization na ito. Tapos dadagdagan pa ng mga kapwa nilang mga mga leching mga chay-chay na ito, di ba? Ayun nga, gumagawa pa sila ng mga dummy accounts para, alam mo yung i-bash ito ng bonggang-bongga si anong tawag dito? Ano ba pangalan? Nalilito ako sa RJ at saka sa JR. Si RJ De Vera, di ba? Nakakaloka, di ba? Gumagawa pa sila ng mga dami-dami para, ay naku, nakakaloka. Todo comment, wala namang naiintindihan, di ba? Ilaban mo yan, laban lang, no? Ay mga supporters ni RJ De Vera, no? Gora lang kayo diyan. Walang titigil para na din sa para na din dito sa ating kababayan, no? Nakakaloka kasi nabiktima siya. Kung sakali man totoo ang kanya mga bugahan, well, mukha naman totoo, no? Nabiktima siya, nakakaloka ito. Marami pa yung ibubuga. Definitely si RJ De Vera.
I guess the best way for that is to bring them sa korte. Sa korte na dalhin, di ba? And let the public knows their faults. Di ba? Para matuldukan na ito, Diyos ko Lord, para maparusahan ng may sala. Let the world know how. Di ba? Yun na yun. Hindi ko masabi ng English kasi may mga jay tayo dito. Let them know how, kung gaano kadumi itong, yung their system is, no? Kung gaano kadumi ang kalakaran dito sa organization na ito. That they are not paying their candidates what's due for them, di ba? Hindi yan sila, kumbaga, hindi yan sila magtatanda, hindi magtitino itong mga ito. Ang garapal, kung totoo man ito, no, ng beauty contest na ito, na based in Thailand. Hindi pa sila marunong magbayad, di ba? Tapos ayun nga, sinasabi, dishonest, di ba? Nakakaloka ito. Kumbaga parang ang nangyayari, parang manggagamit, di ba? Ginamit si RJ De Vera from the Philippines, di ba? Nakakaloka ito. Wag na dapat magpadala dyan ng delegates, no? Dito sa na ito, papageant na ito, wag na magpadala ng Mr. Philippines dyan kung ganyan din pala yung kalakaran dyan, di ba? Stand firm, ayan or firm, di ba? Firm talaga. Tama ba? Kasi di ba? Nakakaloka ito. Stand firm. Ayan, no? Firm ba? Firm. Bahala na kayo, ano? For your rights, no matter what, di ba? Ganon, di ba? Laban lang. Ay, nako, nakakaloka ito. First thing first, di maaayos yan kung puro sa social media ang mga galawan nila, ang mga bugahan. Dapat talaga merong legal process para dyan, di ba? O kaya ipatulfo nyo na yan, di ba? Para matuldukan na, para, ay, nako, itong organization na ito. Kasi ay, mga chay-chay, base beauty pageants, di ba? Lalo na sa male, ayan, mga women, or, ay, nako, and transgender, di ba? Ayan, alam nyo na yung mga nangyari dyan. Para are kinda parang, yun? Buset, no? Nowadays, sa totoo lang, no? Too many issues, especially to all the Filipino or Filipina candidates. Sa totoo lang, no? If this is the case, do not send any candidate, male candidate, dito sa na ito, sa pageant na ito. Ang pangit, nakakaloka, no? Kumbaga, your organizer, no, nitong si RJ De Vera, should do something about this. Talaga, dapat siya yung may gawin din, no? Dapat tulungan. I'm pretty sure, may ginagawa naman. Ayan, pinapayuhan nga din siya, diba? But anyway, they should stop sending Philippine candidate to this is commerce, no? Kung ganyan talagang galawang nangyayari sa Manhunt, diba? Star International. But we will wait for the organization, to explain their side, I mean, let's just be fair. Baka naman talagang there is a problem, no? From RJ De Vera and RJ De Vera, ganun din, no? Let's just wait for the Manhunt Star, ayan. International pageant. Maybe they have their, side of his story, let's give them a chance, no? To explain their side, ayan. Bago tayo manghusga, di ba? Kahit pa paano. Why not file why not file a legal case, no? Or action dito sa pangyayaring ito in that organization, di ba? Hindi yung puro sa social media, mga ganyan-ganyan, di ba? Posting anything sa social media cannot be undone. Di ba? Better to do legal basis. Talaga. Yan talagang pinakamahalaga. Go to the court. Di ba? Go to the court if you have the substantial evidence. Ganun lang yun. Di ba? Para matuldukan na itong mga kagaguhan itong mga chay-chay na itong may-ari ng mga ganyang pageants. Nakakaloka kayo. Di ba? Anyway, mga buweks, no, ito pa, naku, umiinit ang ulo ko, naluloka ako dito. Etong mga Indo, nakakaloka ito, hinuyo lang naman ang Philippines, di ba? Who you? Philippines? Oh my God. Oh my God, talaga ba? Nakakaloka ito. Nakakasuka sa totoo lang, no? Kasi nag-post sila, mga buweks, no? Country of the Year 2024 daw. Ayan, ha. So, nilagay nila doon yung kanilang kandidata na Miss Universe, ayan, this year. And then,
do not place daw. Ayan, sabi nila. And then, sa Miss World naman, top 40 daw sila this year. And then, fourth runner-up daw sa, ano to, international. Oh, international nga, Miss International. And then naman, winner naman sa Miss Supranational. O, Jimba. And then nga, top 10 naman daw sa Miss Grand International at hindi daw sila nawawala dyan. And of course, sa Miss Earth daw, hindi sila nag-place, ganyan-ganyan. Nasaan ba? Hindi nila sinama yung Miss Cosmo. But anyway, ayan, Country of the Year, nakakaloka. Indonesia number 1. Ayan. Grabe, ayan, ang dami na nilang placement. Nakikita nyo naman dyan sa ating, sa ating screen. Nakakaloka ito. And then second round, hindi second round, pumapangalawa. Sorry, wait lang. 1, 2, 3. Okay. Country of the Year, Indonesia, ganun pala yun. Indonesia. And then pumapangalawa nga itong si India, pangatlo si Czech Republic, and then pang-apat nga si Peru, and then number 5 naman si Nigeria, pang-anim si Philippines, pang-pito si Dominican Republic, ayan. Tapos pang-walo si Brazil, pang-siyam si Thailand, o diwa. Talagang binagsak na rin nila si Thailand sa rank 9, diba? Rank 10 si Puerto Rico at rank 11 si Bolivia. Kaya daw ayan ngayon, Country of the Year ang Indonesia, diba? Winner na winner sila. I'm very, very happy for them, no? Kaya nga talagang umiinit ang aking ulo doon sa baba, diba? Nakakaloka ito mga punyetang ito. Ano daw? Diba? Kumbaga, bakit naman ganon? Grabe ang pagkadilusyonal, na mga Indo. Nakakaloka ito, no? Ay, nako, sila na talaga ang real powerhouse this year, no? Dilulo sa pagka-powerhouse ito mga ito, So, Indonesia, number 1. Ayan, diba? Philippines or Philippines, go home na daw. Ayan hindi na daw pumapalo ang Philippines sa mundo ng pageantry ngayon. Hindi na daw ang Philippines ang powerhouse country sa mundo ng pageantry ngayon. Ang mga power bank Indo na daw. Nakakaloka ito. Ang powerhouse ba talaga without Miss Universe crown? Nakakaloka ito. Baka naman kilikili power yan, Jimbo. We did it, Indonesia. Nakakaloka kayo. Powerhouse daw ito without Miss Universe, Miss World, or Miss Earth crown, diba? Country of the Power Bank. Ayan, zero niche yan, siguro, diba? Nakakaloka dito, Indominoodle Power. Ay, naku, ewan ko sa inyo, nakakaloka kayo. Indonesia begins, ito ang sabi, Indonesia begins to develop in a beauty competition yesterday, also won football against Arab. Ayan Badminton in Japan also won. Ayan. A new president era also brings many changes. The spirit of becoming a developed country, my beloved Indonesia! Ay naku, I'm so jealous. Oh my God. Indonesia, you're so good. You're doing so great, no? In all aspects, diba? So, winner na winner talaga itong Indonesia. Kudos! Congratulations! Diba? Ibigay nyo na yan, diba? Sa kanila. Ibigay nyo na yan sa kanila. Okay lang yan, diba? Libre naman, mga harap, diba? Wala namang masama doon. Si USA pa talagang nawala, diba? Si USA pa talaga ang nawala sa kanilang listahan. Naluloka ako dito. Hindi ko nakaya. Grabe, no? Ay, nako. Akala ko highest paying country of the year, Charot! Di ba? Charito! Di ba? Ay, nako. Bili-bili ng corona dyan. Di ba? Ayan kayo nagka-chai-chel, Charito, di ba? Magkano kaya ang binayad ng mga Indo, di ba? Sa sobra, pati dun sa isa doon sa Bichin, di ba? Dun sa Miss Cash mo, ewan ko na lang talaga. Charot. So, ayun, no, ang questionable dito, no, mga Brex, no, ang questionable lagi ng ganito, no, yung like saan nyo nakuha yung mga ganyang scores.
Bwex, nakakaloka. Lagi silang may mga bugahang ganyan. Hindi ko kinakaya. Ay nako mga Bwex, no? Of all the queens they sent this year, ha? Si Nova sa Miss Grand International 2024, Miss Indonesia, ang pinakamaganda at pinakamabait for me, sa totoo lang, no? Kasi etong si Miss Cash mo, di ba? Etong si Quechua, di ba? Kumbaga, nun after siya makoronahan, di ba gusto natin siya ma-interview? Hindi man lang tayo pinapansin, pati yung mga ibang vloggers doon, talagang nandun lang siya, or mga ibang media doon, talagang naka-focus lang siya sa mga Indo, di ba? Nasaksihan nyo yan, nung nakaka-live tayo, di ba? Talaga, ay nako, para sa akin, ito talagang si Nova, na Miss Grand Indonesia 2024, ang pinakamabait at pinakamaganda, lalong-lalo na kung wala siyang makeup, no? Wala siyang masyadong makeup, ang ganda-ganda nito, kahit na retukada itong ano na ito, babaitang ito, I love her beauty, I love her personality, sa totoo lang. Sobrang bait, napakakalog, no? Masayahing tao. Walang ka-ere-ere, at sobrang kalog niyan talaga, no? Sobrang good vibes pa, no? At saka yung, anong tawag dito, yung friendship nila ni CJ Opiasa, maganda, sa totoo lang. Gustong-gusto ko siya, no? For me, not a powerhouse, not yet, di ba? Siguro, but parang props siguro to them for leading as best performing country, ganon, di ba? Parang nagiging dilulo na talaga itong mga Indo. Sabi daw nila talaga doon, goodbye Philippines na daw talaga, di ba? Nasaan na daw ang Philippines at huyu daw Philippines, sila daw ang original na powerhouse country sa mundo ng pageantry. Kasi daw, hindi na daw talaga pumapalo ang Pilipinas. Hindi daw ito nag-title man lang ni isa sa mga major pageants, di ba? At sinasabi nga daw nila na ang cash mo na, di ba? Ang bagong Miss Universe, di ba? Yan talaga ang kanilang sinasamba ngayon kasi para sa kanila, pinakamabigat na sa lahat ang corona at title ng Miss Cosmo International or Miss Cosmo 2024, di ba? So ano kaya masasabi dito ni Papa Nawan, di ba? Kasi pansin nyo, nung Miss Grand International, di ba? Etong huli, di ba hindi rin ganun kaingay yung mga Indo, sa totoo lang? Kumbaga kalmado lang sila, di ba? Parang pinakita nila na mas sinusuportahan nila ang Miss Cosmo, di ba? Napansin nyo ba yan? Kasi ay nako, ayoko na lang magsalita sa mga galawan ni Ivan doon. Ay nako, parang wala lang. Ay nako, parang hindi siya masyadong napapansin na rin ni Papa Nawat. Ayan. Ay nako, ayoko na magsalita. Ang dami ko pang nalaman, no? Basta anyway, mga buweks, nakakaloka itong pagkadilulo ng mga Indo. Talagang gumawa pa talaga sila ng kanilang page, no? Para lang mag-ingay ng mga ganito na kahit naman hindi totoo, di ba? Saan kaya nila nakukuha yung mga ganito, no? Yung mga scorings na ganyan, di ba? Nakakaloka naman itong mga Indo na ito, di ba? Masyado ng to the highest level ang kanilang pagkadilulo, di ba? Anyway, mga Bwex, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahain. Bye for now, mga Bwex, and I love you all. Bye! See ya!